Hello, magandang araw po. Sa araw nito pag-aralan po natin collaboration. You see, mga car na nakikita po natin sa paligid po natin, they needed 30 to 60 countries para ma-build up yung kanilang kotse dahil doon nila bibili yung mga ibang parts po nito. Ang Toyota and BMW, mga famous brand na car, they needed 10 to 12 countries para mag-collaborate sa kanila para mabuo sila ng isang kotse. You see, collaboration is very important even sa mga company po, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Kaya nga nung sinulat sa 1 Corinthians 12, chapter 12 hanggang 16, makikita po natin doon na tayo po daw ay nabubuo ng isang katawan na iba't iba yung ating function o iba't ibang parte. Hindi pwedeng sabihin ng paa, hindi ako importante. Ganon din ng mata. Hindi pwedeng sabihin niya hindi siya importante sa isang katawan. Even our bodies need to be collaborated para mag-function ng fully. So ano po yung lesson na matutunan po natin sa mga talatang ito na ating pinag-uusapan? Number 1, God designed us to collaborate. Even our body again needed to collaborate para po mag-function well at magkaroon ng resulta ang ginagawa. So as a church din po, we need to collaborate one another para mas mabilis lumago ang gawain ng Panginoon. And then number 2 lesson, every part is important, equally important. Walang maliit na ministry po dito. You see, yung isang maliit na parte ng katawan po natin na organ, ang thyroid gland po, ay napaka-importante po niyan sapagkat kung walang thyroid gland, pag nagkakaroon ng hyper, hindi siya balance, madali tayong pumayat. Kapag hypo naman at mababa, ibig sabihin naman, madali tayong tumaba. So it needed to be balanced. Binabalansin ng thyroid gland yung kondisyon ng ating katawan. At pinapanatiling normal yung temperature ng ating katawan. Nagtatrabaho din po siya. And also affect yung heart po natin, pag-iisip, and mood po natin. Dahil ang thyroid gland po ay nag-release siya ng certain chemical elements para mapabuti yung mga moods po natin. And then nagpapatatag po siya ng balanse sa ating mga hormones. So, number 3 lesson po natin, we are made to contribute, to give, to release, and to function. Kaya nga po, every part of our body need to contribute to be able na mag-function tayo ng mabuti. Number 4, na lesson po natin, yung unity in diversity. Iba't ibang uri, iba't ibang gifting, iba't ibang function ng katawan, and yet we work in unity. Ganon din po sa church po natin. Iba-iba yung gifting, iba-iba yung anointing, iba-iba yung binigay na kalakasan ng Panginoon sa atin, gamitin po natin yan. Hindi ba? Kapag lumalakad si paa, hindi naman nakikilam si kamay. Kaya ayan lang natin yung mga people na gumagawa para sa Panginoon. Minsan naman, pag napilayan si paa, kumukuha ng tungkod si kamay para matulungan si paa. Supposed to be, ganun din po ang mangyari within the church because we are made to contribute, to give, to release, and to function as well. Ano naman nangyayari when we are not functioning? We become weak. Kaya nga po yung mga patient na vegetative stage, ini-exercise po nila yun para hindi lumitang muscle at lumakas pa rin ang kanilang mga bones. Ganun din po. Kapag hindi tayo kumikilos, nagiging weak ang buong katawan po natin. Kaya nga, galaw-galaw din yan. Galaw-galaw din dyan. Number 2, we become disconnected when we are not functioning. And disconnection causes dysfunction. Umihina ang paglago, umihina ang daloy ng pagkilos ng Diyos. Kaya tayo po'y kumilos na, huwag tayong mag-disconnect. Huwag tayong uupo-upo lang. Gumawa po tayo. And then, number 3 po, pag hindi nagpa-function ang bawat parte, the whole body will be affected. Nakaranas na kayo ng sumakit ng gilagid o gums o ng ngipin, buong katawan natin apektado at hindi tayo nakakapagtrabaho. Ganon din po kapag hindi tayo nagpa-function lahat, nagiging mabagal po talaga ang ginagawa natin sa mission natin sa buhay as a church, as a body of Christ. Amen. So, brothers and sisters, it's time to collaborate. Kilos naman dyan tayong lahat. Amen.